So about a year ago, na-aksidente kami sa Vietnam. This is actually a long overdue story. Ang tagal ko na to gusto ikwento online pero hindi siya madali. Hindi siya madali kasi I have to relive everything that happened that night. I've had a few mishaps before while traveling. Naiwanan na ako ng train nung tumatawid ako from Hong Kong to China. Nakawala na ako ng bullet train ticket sa Japan. Na food poison na ako nung nasa Danang, Vietnam ako. At marami pang iba habang nagta-travel ako. But this by far, itong nangyaring accident sa amin sa Vietnam, yung pinakamalalang nangyari sa akin while traveling abroad. So hindi siya madaling ikwento. No, actually nung nangyari siya, ang napagsabihan ko lang agad talaga, yung immediate family ko, yung parents ko, and yung sister ko. It took me a few weeks until I was able to share it with my best friend. It took me a few months until I was able to share it with some of my close friends. Actually, yung iba ngayon ko na lang din nakakwentuhan. So, hindi siya madaling alalahanin lahat at maalala lahat ng stress na nangyari sa amin. So, although it took me a year to be able to share this online, I think it's still worth sharing. Kasi yung accidents, nangyayari yan kahit saan. Hindi lang kapag nasa Vietnam ka, hindi lang kapag nasa international travel ka, kundi kahit sa domestic or kahit saan ka pumunta, laging may aksidente. So I wanna be able to share my realizations after the accident. Paano nga ba dapat yung approach mo kapag nangyari sa'yo to? So just for context, 3 kaming nag-travel. College friends kami at ang tagal naming hintay makapag-travel. Yung isa kasi sa amin, mommy na. So inantay muna namin medyo lumaki na yung anak niya para makapag-travel kami. So ilang years na rin talaga kami nag-uusap para makapag-first international travel kami. So, yung ruta namin was Hanoi and Sapa. So, 3 days kami sa Hanoi and then 4 days kami sa Sapa. So, if you ask me, ang maganda talagang ruta ay Sapa muna, saka ka mag-Hanoi. Bakit? Kasi yung airport nasa Hanoi. So, kapag pauwi ka na, pabalik ng Pilipinas, at least hindi ka nagmamadali. Kasi yung Sapa, 6 to 7 hours away siya by bus. So, kung pabalik ka ng Pilipinas, tapos sa Sapa ka pang manggagaling, so 6 to 7 hours pa yung ibabiyahe mo para makapunta sa airport. Whereas, kung pupunta ka na muna sa Sapa, tapos yung last few days mo, nasa Hanoi ka na, malapit na lang yung airport doon. Less than an hour na lang siya. But in our case, meron kasi akong appointment during the weekend. So, kinailangan kong isuggest na unahin muna namin yung Hanoi bago kami magsapa. So, wala kaming choice kundi mag-travel 6 to 7 hours before flying back to Manila. So, yung naging ruta nga namin is Hanoi, then saka kami pumunta ng Sapa. So, after spending 3 days in Hanoi, nag-bus na kami. So, you have 3 options. Pwede kang mag-limousine bus, pwede kang mag-train, or pwede kang mag-bus. So, yung pinili namin yung bus kasi yun yung pinaka-convenient. Kapag nag-train ka kasi, malayo pa yung bababaan mo. So, kailangan mo pa rin mag-bus after mag-train. So, nag-cutting trip ka lang, nahirapan ka lang, napalayo ka pa, napagod ka pa. So, for us, the best option is taking the bus. If you follow my contents, you know that I love taking overnight buses and cross-country buses. May time na nag-travel ako from Ho Chi Minh to Da Nang by bus for 17 hours. Actually, meron tayong direct flight from Manila to Da Nang, but I chose to head to Ho Chi Minh just because I wanted to try the experience of the 17-hour bus. Para sa akin, experience siya in itself. Yung iba, they prefer convenience. Pero sa akin talaga, I really like the experience of taking the overnight bus. So, ang ginawa namin, nag-book muna kami ng papunta lang from Hanoi to Sapa. Hindi muna kami nag-book nung pabalik kasi inaayos pa namin yung schedule namin and gusto pa namin itry muna yung bus company na yun kung okay. So, nung na-try namin yung bus company na yun, sobrang convenient. Meron siyang pick up from our hotel to the bus stop. Tapos, saka pa lang kami sasakay ng bus. Very organized naman siya. Tapos, tuwang-tuwa ako kasi naka-experience na ako ng mga sleeper buses before. Pero, so far, yun talaga yung pinakamagandang bus na nasakyan ko. Ultimong yung higaan niya. Sobrang spacious. Tapos, may massage pa siya. Tapos, may free na water. Malinis yung bus. Ang comfy ng kumot. Ang comfy ng lahat. Nire-recline yung chair. Ang ganda ng ilaw. Ang laki ng bintana. Super happy ko talaga. Tapos, sobrang excited ako habang nag-video ako. Parang sabi ko, hala, excited na ako i-share to sa vlog ko. Sabi ko, gusto kong i-share to talaga kasi ang ganda, ang comfy niya. Tapos sobrang happy lang nung 6 hours, 7 hours na travel namin. Naka-earphones ka lang, tapos tutunga ka sa magandang view sa bulubundukin.
bukirin, kahit zigzag yung road. Sobrang comfy talaga ng ride. So, nung nakarating naman kami ng safe sa Sapa, so sabi namin, ay masaya naman pala, maganda naman yung bus company na yan. So, yan na lang i-book natin. So, pagdating dun sa bus station sa Sapa, nag-book na kami para pauwi. So, yung flight namin sa umaga, if I remember correctly, around 8 a.m. So, kung 8 a.m. yung flight namin, ideally nasa airport na kami sa Hanoi ng 4 a.m. And for us to be able to get to the airport at 4 a.m., kailangan 9 p.m. or 10 p.m. bumabiyahe na kami ng bus. Right? So, wala kaming choice kundi either aagahan namin yung bus namin para daylight pa, para hapon. Kaya lang, hindi namin masusulit yung Sapa. Mababawasan kami ng half day. So, ang nangyari, nag-book na lang kami ng around 9:30 p.m. para at least masulit pa namin yung araw na yun at makagalad pa kami sa Sapa during daytime. Although, naalala ko, medyo hesitant na talaga kami na mag-book ng gabi kasi nga nakikita namin sa mga vlog na zigzag siya, tapos madilim, bulubundukin, ganyan. Pero yun, ang dami rin namin nakitang vlogs na gabi sila nagbiyahe, tulog lang sila, and comfortable naman sila. So, nawala yung hesitation namin na mag-travel ng gabi. So, we ended up booking a bus for 9:30 p.m. So, we spent 4 days in Sapa at sobrang happy lang ng experience. Happy kami kasi ang ganda ng weather, ang ganda ng mga napuntahan namin. Lahat yan na-share ko sa vlog ko kasi genuinely happy talaga ako sa experience namin sa Sapa. Ang ganda ng hotel namin. So, natapos na lahat yun, pauwi na kami, and that's when the accident happened. So, I remember 9:30 na yon, sinundo na ulit kami no shuttle ng bus company para dalhin kami sa bus station. So, dahil nga last minute na kami nakapag-book, only a few days prior, hindi na kami nagkatabi-tabi. So, yung seating arrangement namin, so si friend 1, nandun siya sa harap, sa bandang driver. Tapos, kaming dalawa, ni friend 2, tsaka ako, medyo nandun sa second to the last row na kami. Etong si friend 1, first time niya palang nag-travel na hindi kasama yung family niya. So, sabi ko sa kanya, gusto mo ba na ako na lang dyan sa unahan? Kasi sabi ko, baka ayaw niya, wala siyang katabi na kakilala niya. So sabi ko, gusto mo palit tayo, ako na lang dyan. Sabi niya, hindi, okay lang. Siya na daw doon. So, ang ending, nandun siya sa may bandang likod ng driver. So, dahil nga gabi siya, nakaset kami na matutulog lang talaga kami sa biyahe. So, I remember around 10, nag-first stopover na yung bus. Kung may iihi, kung may gustong kumain, kung may gustong bilhin. Tapos, nag-usap kami ng friend ko na, dahil medyo mahaba yung stopover, parang 20 minutes, ayaw pa naming mag-CR. Kasi pag nag-CR na kami agad, baka pag bago umalis, mag-CR na naman kami. So sabi namin, mag-CR kami pag yung medyo paalis na. Dahil nga gabi siya, wala na masyadong bumababa ng bus. So hindi na rin tinapos yung 20 minutes. Tapos parang 15 minutes pa lang, aalis na yung driver. So parang nararamdaman namin na nag-set na para umalis. Sabi ko sa friend ko dun sa unahan na, tara mag-CR na tayo. Parang ready na umalis yung driver. So kinausap muna namin siya. Sabi namin, 1 minute restroom. Gumaganon pa kami sa kanya na 1 minute restroom. So kami na lang yung inaantay. Kasi biglang gusto na nilang umalis. So after no, nag-CR kaming dalawa. Tapos nung pag-akyat, dahil nga inantay kami, parang feeling namin burden kami sa bus. Nag-thank you talaga ako sa driver. Sabi ko, thank you for waiting, ganyan. So siya yung huli kong nakita bago akong matulog. So yan, patulog na ako. Nag-text na ako sa family ko na pauwi na kami. May update pa ako na ito yung setup ko, matutulog na ako, ganyan. Tapos yun, around 10:30, nagsiset na ako para matulog. Pero syempre hindi agad ako nakatulog kasi ayun, parang hinahanap ko pa yung comfortable position. Tapos may seatbelt kasi siya. So kahit nakahiga ka, naka-seatbelt ka pa rin. So medyo mahigpit siya. Nakaganon talaga sa tiyan mo yung seatbelt. Ako, bilang may acid reflux si ate nyo, hindi ako pwedeng masyadong nakahigang ganun. Tapos may nakapress pa sa tiyan ko kasi talagang babalik yung acid, ma-acid ako. So dapat talaga nakaside ako matulog. Pag nag-side ka, syempre, ito naman yung naiipit ng seatbelt. So sabi ko talaga, tanggalin ko na lang kaya tong seatbelt. Sobrang abala sa buhay, hindi ako makatulog dahil nga naiipit yung tagiliran ko. Pero sabi ko, sige na nga, wag na, hindi ko na lang tanggalin yung seatbelt. Kasi sabi ko, matutulog ako, hindi ko alam yung mangyayari. So sabi ko, sige na nga, wag ko na nga lang tanggalin. Hayaan ko na lang, makatulog rin naman ako eventually dahil nga pagod na kami sa ka-travel. So, after nun, nakatulog naman ako. Tapos, for some reason, alimpungatan ako. Nagising lang ako bigla. Tapos, as in, sumilip lang ako sa phone ko para tingnan yung oras. Tapos, naalala ko parang almost 2 a.m. na siya. As in, after ilang seconds lang, boom! Sobrang lakas. Bumangga kami sa kung saan na hindi ko pa alam at that time. At dahil 2 a.m. nga, sobrang dilim. Tapos, ang nakakatakot, hindi agad tumigil yung bus. As in, dire-diretso lang siya. Sobrang bilis. After niyang bumangga, boom! Dire-diretso lang siya. Siguro mga 10 seconds pa bago siya tumigil. Tapos, ako talaga
talaga, natry kong sumili pero sobrang dilim kasi ng kalye na parang ang una talagang pumasok sa isip ko, bangin. Shucks, sana kaya kami nito kasi dahil nga syempre kakagising ko lang talaga as in 10 seconds pa lang akong gising. Hindi ko alam kung nasaan kami, kung bangin ba yun. Talaga nagpapanik ako, sabi ko, Lord, Lord, Lord. Tapos kasi yung, if you've seen a sleeper bus, cabin siya. So, hindi mo makikita yung mga katabi mo kasi may mga kortina. So parang feeling mo mag-isa ka. Pero naalala ko na medyo bumangon ako para silipin. Inusog ko na yung kortina para tingnan kung nasan kami. Pero wala talaga akong ka-idea kung nasaan kami. Patay pa yung ilaw. May mga parang dim lights lang. Pero hindi mo pa rin talaga maanina kung nasaan ka, kung ano yung nangyayari. Tapos ang tagal tumigil ng bus. Hindi pa ito titigil. Tapos bangin na ba to? Inaantay, humahawak na ako kasi hindi ko sure kung pabagsak na ba kami sa bangin or ano na bang nangyayari. So after nun, nung pagtigil talaga ng bus, syempre nag-react na yung mga tao na kung anong nangyayari, ganyan. Pero hindi rin talaga kami agad makatayo kasi ganito kasikip yung sleeper bus. Hindi ka pwedeng basta tumayo at gumitgit sa gitna kasi pasikip siya, hindi kayo magkakasya lahat. So naririnig ko na yung mga panic ng tao. So, may sumisigaw, may umaaray. Tapos yung friend ko, nakatabi ko, si friend 2, siya talaga yung unang tumawag sa akin. Sabi niya, Lo, ang sakit. Lo, tulong. Sinilip ko siya to make sure na hindi siya duguan, hindi siya nauntok or kung anong nangyari sa kanya. And looking at her, wala akong nakitang kahit ano. Parang sabi niya lang masakit yung legs niya. Pero that time, mas nag-worry ako dun sa friend ko sa unahan. Kasi sabi ko, hindi ko alam ano nangyari pagka bangga sa unahan. Kasi sa unahan yung bangga. So hindi ko alam kung saan kami bumangga, kung ano nangyari sa mga tao sa unahan. E nandun yung friend ko. So hindi nga ako makapunta sa unahan kasi nga, marami ng taong nagigit-gitan dun. So tinext ko na siya, sabi ko, kamusta ka? Nangyari sa'yo? Tapos inaantay ko siyang pumunta. Pero ang tagal. So nag-worry ako kung naapektuhan ba siya nung bumangga yung bus sa harapan. Pero yun nga, nung nangyari yun, yung friend ko sa tabi ko, daing siya ng daing. Tapos hindi din siya makabangon. So hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Hindi ko alam kung baka nagka-anxiety attack lang ba siya dahil na-shock siya sa nangyari, ganyan. Thankful lang din ako na nung time na yon may presence of mind din ako. Although medyo nagpapanik ako, may presence of mind ako na sabi ko, we need help. Dahil hindi ako makapunta sa unahan, hindi ako maka-usyoso kung ano bang nangyayari. Pero ang ginawa ko, una talaga na naalala ko, kinailangan kong mag-contact ng police around the area or kung may ambulance around the area. Pero yung una talaga na naisip ko at may contact, immediate contact ako, was yung hotel. So, na-share ko yung hotel ko sa vlog ko and it's actually a very, very famous accommodation. So, I'm so thankful na yung hotel, hindi lang siya aesthetically pleasing. They really went over and above in helping us. Lalo na nung nag-message ako sa kanila. Sinend ko agad sa kanila yung location and I told them na kanina kami pinick up from the hotel, kaka-check out lang namin. But na-aksidente kami sa bus and we need help. Please help us contact an ambulance dito sa location na to. So, may presence of mind pa ako noon. Naalala ko pa na nagtitake pa ako ng pictures and videos noon just because naisip ko agad na ay baka kailangan nito sa insurance, kailangan ng evidence sa ganitong time, sa ganitong place, ito yung exact nang nangyari. So I thought of documenting everything. So I'm so thankful naman na medyo to some extent may presence of mind pa rin ako kahit na medyo nagpapanik ako. So yun, after a few minutes, dumating yung friend ko. I'm so thankful na okay siya. Pero umiiyak na siya. Dala niya yung mga gamit niya. Tapos sabi niya, patay na yung driver. Tapos parang ako, hindi pa ganun nag-sink in sa utak ko na ganun kalala yung nangyari. Kasi hindi ko pa nga nakikita yung nangyayari dun sa harapan. Kasi nga, grabe pa yung commotion ng mga tao. So, apparently, ang nangyari pala, bumangga yung bus namin sa isa pang truck. Alam niyo yung truck na parang kulungan ng mga baboy, ng mga live animals. Ganung klaseng truck. So, bakal siya lahat. Doon tumama yung harapan. So, hindi namin sure, pero tingin namin on the spot, patay na yung driver. Kapag kabangga niya pa lang, kasi puro bakal nga, tapos basag na yung windshield ng bus. Sabi niya, patay na. So, umiiyak siya. Tapos nag-text siya agad sa family niya.
Pero yun, ang tagal pa naming nag-aantay. Tapos napansin na lang namin yung mga tao sa bus, hinihiram nila yung mga kumot ng mga cabin. Kasi palang ginawa nila, inayos nila yung pagkabasag ng windshield kasi yung pintuan, hindi na siya nagbubukas. So, our only way out is the windshield. So, kinailangan nilang tanggalin yung mga bubog sa paligid, lalo na dun sa baba. Tapos, tinakpan nila ng kumot yung baba para dun kami dadaan. Ang nakakainis pa doon, na-realize namin, wala yung glass breaker nung bus. Naalala ko kasi, nung papunta pa lang kami from Hanoi to Sapa, may glass breaker yung bus para kung kailangan mo i-break yung mga bintana. Pero ang nangyari, yung nasakyan naman namin pabalik, walang glass breaker kung kailan naman namin siya talaga kailangan. So ayun, buti na lang din may internet ako, may data connection ako para nakapag-coordinate ako sa hotel, and I was also able to message yung embassy. And nakapag-message din ako dun sa mga Vietnamese friends ko to ask for help. So yun nga, buti na lang din, sabi ko sa sarili ko, to some extent, may presence of mind pa rin ako na naisip ko yung mga dapat kong gawin, dapat kong i-document, dapat kong kontakin, may mga emergency contact numbers ako, may WhatsApp ako nung hotel namin and all. May presence of mind talaga ako tag-picture pa ako, ganyan. Inaalala ko pa yung friend ko, inaalalayan ko siya. Kino-comfort ko siya para hindi niya maramdaman masyado yung sakit, ganyan. Nakipag-coordinate pa ako sa hotel that time. So yun, sabi ko talaga, shucks, ang galing ko. Sabi ko talaga sa sarili ko noon, buti na lang kinakaya ko pa yung pressure na to. Pero ang hindi ko kinaya, yung part na lalabas na kami. Nung sinabi sa akin wala na yung driver, hindi nag-sink in sa akin na dadaanan ko siya at makikita ko siya. Yun talaga yung hindi ko kinaya sa lahat. Dahil nga hindi namin madadaanan yung door ng bus, kailangan pa ganun yung daan namin, patalon dun sa windshield. So it took them about, I think, 30 minutes para dumating yung mga ambulansya, yung mga police. Medyo huli kaming lumabas kasi kami yung may friend na hindi makatayo, si friend 2, nakahiga lang siya. Pinababa namin lahat, inantay namin makaalis lahat bago kami bumaba. So kaming dalawa ni friend 1 yung huling bumaba, tapos isi-stretcher na lang si friend 2. So nung palabas na kami, hindi ko naisip na yung driver pala, ando na siya nakahandusay. Tapos, 'di ba kasi yung upuan ng driver medyo mas mababa. So, yung ulo niya nakaganyan na sa daanan, as in sa aisle. So, kailangan mong dumaan sa ulo niya para makapunta ka dun sa windshield. Yun yung hindi ko kinaya. Dun talaga ako umiyak. Parang, hindi ko kayang makakita ng tao na as in kakapanaw lang. Tapos naalala ko na siya pa yung huling taong kinausap ko bago ako natulog. Dun talaga ako biglang umiyak. Tapos sabi ko, hindi ko kayang lumabas ng bus. Hindi ko talaga kayang talunan yung ulo niya para lang lumabas. Doon talaga ako umiyak. Tapos nag-start ako mag-panic talaga. So pinauna ko yung isa kong friend. Tapos nanginginig din kasi siya. Lalo na siya yung pinakaunang nakakita sa driver kasi siya yung nasa likod ng driver. So nag-panic din siya. Kasi muntik siyang malaglag dun sa katawan ng driver kasi pagka gano'n niya, na out of balance siya, na gano'n siya, buti na lang matangkad siya. Nakahawak siya sa ceiling ng bus kaya hindi siya nalaglag sa driver. So yun, kinailangan namin makiat dun sa windshield. Pero dahil mataas yung windshield, ang dami nang umaalalay dun sa baba. Dahil nga karamihan ng nasa bus, meron pang flight na hinahabol. Nag-contact yung bus company ng susundo sa amin, supposedly. Pero dahil 3 kami, kailangan may maiwan dun sa friend naming isa. So, in-stretcher na siya palabas. Dun sa bus namin, sabi niya medical aid daw siya. Tapos nakita niya yung paa ng friend ko, hindi siya pantay. So ito yung isang paa, ito yung isang paa. So sabi niya, most likely may nabali somewhere. Kasi sabi niya, hindi yun iikli kung walang nabali. So yun yung initial niyang diagnosis. So thankfully, mayroon din dong Vietnamese na based sa ibang bansa. So, siya yung naging translator between us and dun sa mga police and dun sa mga responders. Kasi isa yun sa mga naging challenge kasi Vietnam naman, hindi pa sila ganoon nag-English. Although if you go to Sapa and Hanoi, Da Nang, Ho Chi Minh, yung mga main na tourist spots, for sure may mga nag-English naman dyan. Pero yung nangyari kasi sa amin, we were still an hour away from Hanoi. So, hindi siya tourist spot. So, yung mga tao dun, hindi talaga nag-English. Dahil nga
nga yung si friend 2 kailangan dalhin sa ospital, kailangan may sumama sa ospital, tapos kailangan may isang may iwan para dun sa mga luggage namin. So si friend 1 siya yung naiwan para sa mga luggage namin. Ako yung sumama kay friend 2 papunta sa ospital. So nasa stretcher siya, talagang dumadaig na siya na masakit daw. Tapos nakita namin yung driver, binalot na siya sa kumot. Ibig sabihin, dun pa lang wala na siyang vital signs. So as far as I know, hindi na rin talaga siya na-save. So si friend 2, sinakay na siya sa ambulance. Tapos imagine, nasa ibang bansa ka at 3 a.m. Madaling araw, walang nag-i-English na tao. Tapos sasakay ka ng ambulansya, tapos naririnig mo yung tunog ng ambulansya. Tapos uncertain ka kung anong dapat mong gawin, kung anong nangyari sa friend mo, kung paano ka uuwi ng Pilipinas, kung paano mo sasabihin sa parents mo. Sobrang grabe yung stress ng time na yon. Tapos hindi ko pa alam kung paano ko comfort yung friend ko kasi hindi ko alam kung paano siya tutulungan sa pain na nararamdaman niya. So, ang daming nangyayari nun. Kaya talaga naalala ko, after ng accident, kinikilabutan ako pag may naririnig akong ambulansya. Kasi na-associate ko yung tunog ng ambulansya sa ganong stress. So yun, dumating kami sa isang ospital na, alam mo yung parang mga nasa probinsyang ospital na parang hindi sobrang laki tapos walang nag-i-English. Tapos medyo parang sobrang tahimik na ospital or well, 3 a.m. naman din kasi yun. Yung parang ano lang siya, community hospital yung dating. Tapos naalala ko pa yung sahig, may mga dugo-dugo pa. So, basta pa yung parang medyo nakakatakot na ospital siya. Pero naalala ko, pinin ko yung location ng ospital, pinin ko yung location nung pinangyarihan ng accident para in case kailangan ko siya i-document, kailangan ko siya i-report sa insurance or sa police. May time na sobrang sakit na daw, sabi ng friend ko. Kaya naalala ko, binigyan na siya ng certain drugs para makatulong dun sa pain niya. Tapos hindi ko alam kung epekto ng tinurok sa kanya, pero ganito siya after niyang turukan. Nasama aking mata, di mo ba nakikita? Ako ngayon lumipad at Ngayon na tinatawanan na lang namin yung nangyari, pero sobrang stressful nung time na yun. After that, naalala ko din, sobrang dahil hindi siya makatayo, ginupit na namin yung pangbaba niya kasi kailangan niya na talaga umihi after ilang hours na nakahiga lang siya. Grabe din yung stress nun sa friend ko. After an hour, dumating yung mga tao sa bus company. Dito ako nagalit kasi they were saying na kaming dalawa ng friend ko na hindi malala yung nangyari sa amin. Mga bukol-bukol lang, pasa, ganyan. Kami daw, dapat daw umuwi kami ng Pilipinas. So, mangyayari, iwanan daw namin yung friend ko. Kasi daw, pag hindi daw kami umuwi, hindi daw nila i-cover yung accommodation namin, hindi daw nila i-cover yung rebooking ng flight namin. Doon ako nagalit. So, kung ikaw yung tipong hindi mo alam paano i-communicate yung kailangan mo or yung gusto mo, medyo mahihirapan ka kasi sila, syempre, ang gusto ng bus company, makatipid sila. So, papanagutan nila yung nangyari dun sa friend ko, kung ano man yung magiging diagnosis sa kanya at paano yung treatment niya. Pero sabi nila, kami daw, na wala naman kaming major injury, choice namin kung magsistay kami. Nagalit ako, sabi ko, ay, hindi pwede yun. Hindi ako papayag nun. Yung nangyari sa amin, part yun ng accident. Kapag nagpaiwan kami para alagaan yung friend namin, part yun ng accident at dapat nyo yung panagutan. Kasi sabi ko, pag iniwan ba namin yan, aalagaan nyo ba yan? Hindi. Kami lang yung magmamalasakit sa kanila. So sabi ko, hindi tama na hindi nyo i-cover yung expenses namin for choosing to stay, to be with our friend. Tapos sabi ko din, gusto ko na magpa-check up ako kasi may mga pasapasa din kami. Yung friend ko, tumama yung ulo niya. Tapos ako tumama din yung tuhod ko. Tapos sabi ko, hindi ako papayag na hindi nyo rin kami ipapa-check up. Tapos parang sinasabi nila, yung iba nga, ano daw, may mga sugat-sugat. Kasi yung iba talaga, parang nakasugat sila dun sa mga bubog, dun sa bintana. Tumama rin yung mga paa nila, may mga bandage silang maliliit sa mga paa, sa kamay, gano'n. So, talagang nakikipagmatigasan ako. Sabi ko, hindi ako papayag na hindi nyo i-cover yun kasi part yun ng accident. So, after a stressful negotiation sa kanila, napag-decide nila na bigyan kami ng accommodation for a few days and then i-rebook yung mga flights namin for free. So, kaming dalawa ni friend 1, ni-rebook nila after 2 days or 3 days. Kinailangan lang namin antayin yung tita nung friend ko. Kasi nga, na-figure out namin na magtatagal pa siya sa ospital. Kasi,
ito yung nangyari sa kanya. Talagang baling-bali yung buto niya. So, kinailangan niya talagang dumaan sa surgery. So, after niyang ma-diagnose doon sa parang community hospital, nilipat na siya ulit sa Hanoi. So, tinravel nila kami by ambulance sa Hanoi. Tapos, doon na sa mas malaking ospital, in-schedule siya for surgery. So, inantay na namin muna dumating yung mga kamag-anak nung friend ko. Tapos saka kami nakauwi papuntang Pilipinas. Pero hindi siya naging madali kasi hindi rin siya nakaligo ng ilang araw, hindi rin siya nakakaihi. So kailangan namin siyang tulungan habang nakakatheter siya. Kaming dalawa ng friend ko, hindi nila in-offer pero nag-demand talaga kami na sabi namin gusto namin ng full check-up. So pina-x-ray kami na full body, may mga consultation kami. Kasi sabi namin hindi kami papayag na wala kayong pananagutan dun sa nangyari. So yun, hindi siya naging madali kasi even with the doctors, with the nurses, kinailangan namin ng internet connection para makapag-translate kami kung ano man yung mga gusto naming sabihin sa kanila. So even with the surgery, hindi rin siya actually ganun na-explain ng maayos before the surgery kung ano yung ginawa sa friend ko. Na-figure out niya na lang din after na gawin sa kanya, ganito pala, nilagyan pala ako ng bakal, ganito pala yung ginawa sa akin. Kasi before the surgery, sobrang stressful na. Tapos hindi rin sila ganun kagaling mag-English nga. So hindi rin ganun maayos na explain kung ano yung gagawin sa kanya. So talagang nag-trust na lang siya sa doctors. Gagawin yung lahat para ma-save yung paa niya. Kasi that time, 2 buwan na lang ikakasal na siya. So sobrang worried din talaga ng friend ko kasi syempre gusto niya namang maglakad sa aisle. Syempre, minsan na lang mangyayari sa buhay mong ikasal ka. So sobrang stressful din para sa kanya na gusto niyang makarecover agad. So nung sabi na kailangan may surgery, go agad. So during that time, in coordination na kami sa insurance. Pero after the incident, hindi na ako ulit bumili dito ng insurance kasi sobrang hirap kausap ng insurance. I don't know, for some reason, iba-ibang agents yung nag-handle. So, ang tagal bago makapagbigay ng resolution for us kung ano yung kaya nilang i-cover at hindi ma-cover. If I remember correctly, ang tagal ng nasa recovery period ng friend ko bago siya nakapag-claim dun sa insurance na kinuhanan namin. Naalala ko pa nga, bago kami mag-travel, yung friend ko, parang muntik pa siyang hindi kumuha ng insurance. Parang ako pa yung nagsabi na, uy, kumuha ka na ng insurance kasi nga sabi ko, ako, ang dami nang nangyari sa akin before. So, nagagamit ko yung insurance, nasiraan ako ng luggage. Lagi talaga ako kumukuha ng insurance para kahit anong mangyari, may fallback ako. So, muntik na rin talaga siyang hindi makaklaim sa insurance niya. So, isa sa mga pinakamahirap na challenge sa amin, yung pakikipag-negotiate sa bus company. Kasi sila, business sila. So, ang goal talaga nila, makatipid sila hanggat maaari. So, sabi nila, sige, i-cover yung surgery, pero yun lang yung kaya nila. So, sabi ko, kasama doon yung food, kasama yung kakainin niya. Kasi supposedly, nasa Pilipinas na yan. So, siya pa yung gagastos sa food, siya pa yung gagastos sa transportation. Kailangan niya na mag-aalaga sa kanya, luluwas yung family niya from Manila to Vietnam. Sino gagastos ng flight? Yung friend ko din. So, lahat yung hindi i-cover, lahat yung expenses dahil sa accident. So, parang ang dami nilang isasuggest na ayaw nilang panagutan. So, kailangan mo talagang maging firm. Ano yung kailangan mo? Ano yung tingin mong deserve mo? Kasi pag hindi mo siya ni-raise, kapag umuo ka lang ng umuo, wala talaga mangyari sa'yo. Ikaw lahat gagastos nun. Ang ending, ang sinagot lang yata nila is yung surgery. Pero yung physical therapy, yung recovery ng friend ko, wala na silang sinagot. At galit pa rin ako dun sa bus company for not taking accountability. Oo, accident siya. Pero makikita mo pa rin kasi nasa sistema yun ng bus company. Bakit? Kasi if it's a 6-hour, 7-hour drive, lalo na yung ganong madaling araw, dapat may karelyebo yung driver. Prone sa ganong accident kung ganon yung sitwasyon, di ba? So, I still stand na dapat may sense of accountability yung bus company doon. So, yun nga, sasabihin nila na ito lang yung kaya namin extent of accountability, kayo na sa iba. Huwag kang basta-basta papayag kasi sa'yo lahat mapupunta yung burden. So if there's something that I learned, huwag kang oo ng oo, huwag kang payag ng payag. You have to fight for what you think you deserve. Kasi sa totoo lang, napagastos talaga kami doon. Yung mga grab namin, paroot pa rito sa hospital,
yung pagkain namin habang nagbabantay. So marami talaga naging gastos. So thankfully, meron kaming emergency fund. So I think mahalaga talaga siya. Whether or not nagta-travel ka, dapat talaga meron kang emergency fund. So after na accident, lumabas na sa local news yung accident. Actually, nainis pa nga yung friend ko kasi ang nakalagay doon, may foreign female tourist na slightly injured. I mean, bali yung paa niya, tapos slightly injured lang yung nakalagay. Tapos may mga dumalaw sa kanyang social workers para tanongin siya kung anong kailangan niya. Tapos I remember nag-message din ako sa embassy to tell them what happened and if you could request for assistance kasi nga sabi ko nahirapan kami mag-negotiate sa bus company. They replied pero wala kaming nakuhang maayos na assistance to be honest. Which is sad kasi actually sila talaga inasahan ko na tutulong sa amin na makipag-negotiate sa bus company. Kinalangan na lang namin na kami yung maging firm sa pag-negotiate sa bus company. So yun nga, kami nung friend ko, umuwi na kami after 2 days. And then, yung friend ko, after nung surgery niya, dumating na yung mga kamag-anak niya to take care of her. Tapos, if I remember correctly, 2 or 3 months pa bago siya nakabalik ng Pilipinas kasi tumira na siya sa Vietnam kasi doon na siya nagpa-PT kasi mas mura compared kung pabalik siya ng Pilipinas tapos ang mahal ng physical therapy dito. So talagang naging local na siya sa Vietnam na tumira na siya doon ng ilang buwan, dami nang nakilala, tumira na siya sa boarding house, tapos naging close na rin sila nung therapist niya. So after I got back sa Manila, doon talaga nag-sink in sa akin lahat ng nangyari na I'm so thankful for my life every day. Even until now, when I wake up, sobrang thankful ko talaga. Like before kasi, when I wake up, I say my thanks na thank you for another day, na ganyan. Pero after nung accident, mas dun malalim talaga yung every morning nagigising ako. I thank God na healthy pa rin ako, na may buhay pa din ako. Na mas nagkaroon ng meaning yung prayer ko every morning. Kasi nga dun ko na-realize na anytime talaga pwede kang bawian ng buhay or anything can happen talaga sa buhay mo. So, after talaga ng accident, mas naging thankful ako for my life, for my health. And another important realization is kumuha tayo ng insurance. I mean, magkano lang naman ang insurance compared kapag na-aksidente ka abroad or kung may nangyari sa iyong inconveniences. Magkano lang yan? Huwag mong panghinayangan. Huwag mong panghinayangan ang insurance mo, ang travel insurance mo. Hindi lang travel insurance, insurance in general. Sobrang importante yan. Hindi mo alam kung kailan mo siya kakailanganin. Isipin mo na lang na part na yan siya talaga ng travel cost mo. So, kaakibat ng paggastos mo para sa flights, ng paggastos mo para sa hotels, isama mo na yung gastos mo sa travel insurance kasi hindi mo alam kung kailan mo siya kakailanganin. Isa pang important realization ko, seatbelt. So as a driver, hindi ako pumapayag talaga na yung sakay ko walang seatbelt kasi na-realize ko na kung gaano siya ka-importante. I really think that it saved me nung nasa travel ako. So after ng accident, iniisip din namin, bakit yung friend ko nabalian pero kaming dalawa hindi? Kasi pala, ang nangyari, kaming dalawa nung hindi nabalian, naka-side kami pareho. Tapos parang baby position na nakatiklop yung paa. So dahil nga sakto lang kasi yung cabin, as in kasi pag nakahiga ka, yung paa mo nakatama na sa dingding ng cabin. So saktong-sakto lang siya talaga. Dahil nga kami nakaside kami, tas nakatiklop, kahit nung nagkaroon ng impact, hindi tumama yung paa namin. Whereas yung friend ko na nabalian, yung higa niya that time, straight yung isa niyang paa. So nakadikit na siya dun sa dingding halos. So nagkaroon ng impact, boom, na force tong paa na to na gumanon. So, yung pagbangga, yung impact, dito napuruhan yung hita niya. Kasi nga, dahil nasa dulo na, nakadikit na siya dun sa dingding ng cabin. So, I think yung pwesto din talaga sa pagtulog yung naging dahilan. Kaya, hindi kami nabalian ng isa ko pang friend. And also, kahit saan naman, always exercise caution. Kung kaya ko lang balikan yung travel na ginawa namin, hindi ako tatravel ng gabi. Yun siguro. But then again, I mean, accidents can happen anywhere. So, I hope that this video
would not stop you from traveling to Vietnam, and especially Sapa. Sobrang ganda ng Sapa. I still wish na pupunta pa rin kayo even after watching this video kasi it's one of my favorite trips talaga. Nangyari lang talaga yung nangyari sa amin. Although I wouldn't say na isolated case siya kasi if you look up Sapa bus accident, ang daming lalabas online. Ang dami na palang nangyaring ganito. And I feel like it has something to do with the practice in Vietnam na grabe talaga silang mag-drive, di ba? If you've been to Vietnam, kahit saang lugar, grabe silang mag-drive. Kahit motor yan, or four wheels yan, or bus ba yan, sobrang grabe sila mag-drive. I remember nung nasa Danang ako, busina sila ng busina, tapos harurot sila ng harurot, kahit na nasa expressway na sila, at wala naman na silang kaagaw sa kalye. Talagang ganun sila mag-drive. So, I think yun yung isa sa mga reasons kung bakit ang dami na rin talagang ganong accident sa Sapa. So all I can say is, mag-ingat pa rin tayo. Although hindi natin alam kailan mangyari sa atin ang accident, but try to exercise caution. So there, finally na-share ko na yung nangyari sa amin sa Vietnam. But hopefully this doesn't stop you from exploring Vietnam because it's such a beautiful country.